So today is the last Sunday of the month of February, year 2025. Ayan. So imagine nyo, huling linggo na agad tayo. So nakadalawang buwan na tayo sa taong 2025. Tama? Ilan po ba ang buwan sa isang taon? 12. So ilang buwan na lang, matatapos na naman ang 2025. Ilang months na lang? 10 months na lang. So tayo US sa November. So, praise God. Sabi ko, ang isang ng taon. Amen. Parang naalala ko sa preparation nga ng wedding. Di ba? A year before, pinaghahandaan na siya. At nung bata ako, feeling ko ang tagal-tagal pa po nung isang taon na preparasyon. Pero habang tumatanda po tayo, nakikita natin na napakabilis po ng mga kaganapan sa buhay natin. Amen? Lalo na nung nag-pandemic, imagine nyo, ilang years na po yung pandemic? 5 years na po yun. 5 years ago na po tayong na-lockdown. Pero parang last year lang. Amen? That was 2020 of February. Medyo nag-start na siya, tama? Kasi noong March 15 of 2020, na-lockdown na tayo. So, 2020 up until now, 2025, 5 years na po tayo nabubuhay since nung pandemic. Amen! So, imagine 5 years nyo nang napagtatagumpayan ang coronavirus. Amen? Palapakan natin si Lord kasi malulusok pa po tayo at buhay na buhay. And yun po kasi yung naging reflection ko po this week nung ako po ay papunta ng office. I believe that was Tuesday or Thursday. Na-realize ko po na ang naisip ko talaga, yung magising ka pa lang or gumising ka pa lang is already a blessing. Amen? Yung gumising ka pa lang is already a blessing. Bakit kayo? Kasi nakita ko po sa Facebook ko po 5 years ago, before po kasi mangyari yung pandemic noong 2020, noong February, na-confine po ako sa ospital. At ang cause po ng pagka-confine ko sa ospital ay hindi po ako mahinga. Masakit po yung lalamunan ko, masakit po yung likod ko, may trangkaso po ako. 2020 po yun. At feeling ko nga po nagka-coronavirus na po. Bago pa po ito kumalat, kasi di ba na-lockdown tayo ng March. Tapos February na hospital po ako noon sa Nazareth. And hindi ko yung makakalimutan kasi naalala ko pa yung mga presentation ng pagkain nila. Kaya feeling ko naka-check-in ako sa hotel. Amen. But praise God kasi yun nga, nakita ko 5 years ago na yun. And this year of this month, gumising ako na wala ako sa ospital. Amen. Gumising tayo na hindi tayo nakakalfano. Gumising tayo na hindi tayo napipigilan ng sakit o ng karamdaman sa pagbangon. Hindi po ba napaka-laking biyaya po noon? Amen? Kasi kung ilalagay po natin yung sapatos natin ngayon o yung paa natin sa sapatos ng mga may karamdaman na hindi makabangon dahil sila ay may sakit o may karamdaman, kung titignan nila tayo, ang nasa isip nila, we are so blessed. Amen? We are so blessed. And sometimes nakakalimutan natin kung gaano tayo ka-blessed dahil patuloy tayong sinusustain ni Lord at wala tayong karamdaman. Amen? Praise the Lord. Amen. Okay, so ang ating message po ngayon ay pinamagatang Hearing God's Voice through the Holy Spirit and Jesus. Amen. So pakisabi nga po ang ating title ng message, Hearing God's Voice through the Holy Spirit and Jesus Christ. Amen. So, for our theme for this year, which is yung purpose-driven life, or yung pagkakaroon ng purposeful na buhay, ay pagpapatuloy po natin ito with another series po entitled Hearing God's Voice. Amen. Pakisabi nga po, Hearing God's Voice. Hearing God's Voice. So magkakaroon po tayo ng 4 messages or session
about hearing God's voice or kung paano mapapakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Amen? Bakit po natin ito kailangang pag-aralan? At ano po ang connection nito sa ating mga nakaraang topic? Ano po ang connection nito? Hindi po ba isa sa mga question, ano po ba ang purpose natin sa buhay ulit? What is our purpose in life? To glorify God, to give glory to God. Amen? Para maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Amen? In other words, na sa buhay ng bawat isa sa atin ay napapasalamatan o naitataas ang Diyos. Amen? So, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, sa buhay mo ba naitataas ang Diyos? Is God being glorified in your life? Do you think nagagamit po ba kayo ng Panginoon? Amen. And again, that's our great or most number one po na purpose po ng buhay natin, which is to give glory to God. Amen. And next question, paano natin mabibigyan ng glory ang Panginoon? Number one, through worship. Second, nakalimutan na natin. Ano yung pangalawa? Yung topic natin last Sunday, loving others. Amen. Pangatlo, becoming like Christ. At doon po, iikot yung message natin, maging kawangis ni Kristo. Number 4, serving others to our gifts or spiritual gifts. And finally, telling others about Him. Amen. Okay. Hindi po ba para magamit tayo ng Diyos o para maparangalan ang Diyos sa ating buhay, kailangan nating malaman ang Kanyang kalooban or will. Amen? Ulitin ko po, hindi po ba na para mabigyan natin ng glory or karangalan ang Diyos, kailangan malaman natin ang Kanyang kalooban. At yung kalooban na yun ang gagawin natin. Amen? Kaya noong mga nakaraang linggo, ang naging topic natin ay yung tinatawag na 5C or how to know God's will. Amen? Nalala niyo po? Yung topic natin about paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Ano ulit yung number 1 sa 5C of knowing God's will? Conviction. Pangalawa, confirmation. Pangatlo, conscience. Praise God. Nakikinig po kayo. Naalala niyo pa. Number 4, ano po? Circumstance. Finally, number 5, counsel. At yung last natin na letter P, peace. Ayan. So, ngayon, dahil meron na tayong test na titignan kung kalooban ba ng Diyos yung ating naiisip o yung nasa thought natin, mahalaga po na malaman din natin paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil kung alam natin i-filter or alamin kung ang tinig na naririnig natin ay galing sa Diyos, definitely, malalaman din natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Nakikita niyo po yung connection na kailangan marinig natin muna yung tinig ng Diyos kasi nagagaling sa Kanya yung kalooban. At ang purpose natin, malaman natin yung kalooban na yun, yung will na yun, para yun ang gagawin natin. Amen? Kaya ngayon, pupunta na tayo sa series kung paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos. Amen? Kaya gaya ng sabi ko kanina, our succeeding topics will be about hearing the voice of God or God's voice. Amen. So let us all stand and let us read our scripture reading. Amen. John chapter 14, verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Let us also read the Tagalog version of that. Ayan. Okay. Ito po yun. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman.
Siya ang spirito ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita, ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Let us pray. Yes, O Heavenly Father, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, muli, samahan mo kami na mag-aral ng iyong salita. Speak to us loudly, clearly, and impress sa aming mga puso kung ano man po yung nais mong malaman at matutunan po namin. Lord, we want to hear your voice. We want to know you more. We want to be led by your Spirit. So ikaw na po, Banal na Espiritu, ang mangusap at magsalita sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We can now all be seated. Praise God. Ayan. Okay. So again, I'll read to you the scripture reading po natin, John chapter 14, verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Question, sino po ang nagsasalita sa scripture or sa Bible verse po na ito? Si Jesus Christ. Amen. Ngayon, ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng separate message about the Holy Spirit. Amen? Why? Because the number one na way o paraan para tayo ay kausapin ng Diyos o para marinig natin ang tinig ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay, ng Holy Spirit. Amen? So the first and the way of God to speak to us is through the Holy Spirit. Amen. So, for today, we'll be giving you two ways of hearing God's voice. Number one is through the Holy Spirit, and second, through Jesus Christ Himself, through His Word that He has mentioned in the Bible. Amen. Praise God. Malinaw po yun? Okay. So, hearing God's voice. John chapter 10 verse 27. Sabay-sabay po natin basahin. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Okay, again, sino po ang nagsasalita sa verse po na ito? Si Jesus, si Jesus Christ. Sino po ang sinasabi niya rito mga tupa niya? Tayo po na mga tumanggap sa Kanya at kinikilala siya bilang Panginoon at Diyos. Amen. Sabi po ni Jesus, kilala daw natin siya at sinusunod natin siya. Amen. In other words, kung hindi ka po niya tupa o kung hindi ka po isa sa mga tupa ni Jesus, mahihirapan po tayong mapakinggan ang boses niya. Amen. In other words, the first step for us to listen to the voice of God is to have a personal relationship or personal connection with Jesus Christ Himself. Amen. Who will give us the Spirit of God. Malinaw po yun? Amen. Kasi po, sa mga susunod na linggo, ang next question na sasagutin natin is, bakit hindi natin napapakinggan o naririnig ang tinig ng Diyos? Amen? The next question will be, why can't we hear the voice of God? So doon po ang iikot ang mga susunod na topic natin. Bakit hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos? Bakit po, tanongin niyo yung katabi niyo, bakit may mga tao hindi nila naririnig ang tinig ng Diyos? Amen. Because number one, they do not believe in God. Amen. They do not believe in Jesus. Amen. Amen. Ayan. Romans chapter 8 verse 14, sabay-sabay po natin masahin. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Amen. Ulitin ko po. Sa Tagalog, ang mga nililid daw ng banal na Espiritu o ng Holy Spirit na mula sa Diyos
ay ang mga anak ng Diyos. Amen. Question. Ano ulit yung sagot sa tanong natin nung pinakaunang topic natin ngayong taon? Who am I? Sino po kayo? Who are you? You are a child of God. Amen. Pero nabanggit din po doon na ang mga sumasampalataya lamang at kumikilala lamang kay Jesus ang may karapatang tawaging anak ng Diyos. Malinaw po yun. Amen. Because technically and biblically, all are and were created by God. Amen. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Amen. Pero mayroon po siyang specific na binanggit kung sino po yung mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos? Ang mga sumasampalataya at tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen. And therefore, yung mga anak ng Diyos na yun na tumanggap kay Jesus, ang pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Amen. So do you believe na nilikha kayo ng Diyos? Number one. Amen. Naniniwala po kayo that you were created by God. Amen. Second, do you believe that you are a child of God? Amen. And third question, do you believe that you are now being led by the Spirit of God? Amen. Amen. So I hope yes, yes, yes ang sagot natin sa mga tanong na yun. Amen? Amen. Kasi kapag sa number 2, no na agad. So if you're not a children of God, then how can you be led by the Spirit of God? Amen. And let us read Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabay-sabay po natin basahin. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Ayan. So again, sino po ang nagsasalita sa verse na ito? Hindi po si Jesus kasi ito po ay nasa book of Jeremiah. Si God the Father or Yahweh po. But we know that Jeremiah ay makikita rin na naman natin siya sa type and shadow of Jesus Christ as one of the prophets na ginamit ng Diyos para kausapin ng mga tao. Amen? Bakit po? Dahil namatay na nga po sina Moses, amen, sina Abraham, but hindi pa po tayo nakakarating sa book of Jeremiah, sa story niya. But for this, again, ang nagsasalita po ay ang Diyos. Nasabi niya, call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Yan po yung sinabi sa Old Testament. Amen. Na sinabi muli ni Jesus sa New Testament. Amen. At ang maganda po, sa New Testament, in-specify ni Jesus kung paano tayo niya makakausap. Amen. At sa paano paraan? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Again, let's read the scripture reading. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Malinaw po na yung kanina si Yahweh po ang nagsasalita sa Jeremiah 33. Pero dito si Jesus po mismo. Amen. Dahil sa verse po na ito, nagpakilala na po si Jesus bilang anak ng Diyos or ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Subalit, sa panahong ito na sinasabi ito ni Jesus, siya po ay mawawala na rin po na mamamatay na din. Amen. Kaya, tinanong ito sa kanya ng mga disipulo niya, ng mga alagad niya, kung ano na ang mangyayari sa mga tao kung mawawala na si Jesus. Amen? Kasi po, dinideklara niya na rin sa kanila that siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Amen? But praise God, because sinasabi sa atin ni Jesus na kung gusto natin siyang kausapin, o kung gusto natin kausapin ng Diyos, tawagin natin ang banal na Espiritu na ipapadala niya o iririgalo niya sa atin. Amen. Because the Holy Spirit will teach us all things and the Holy Spirit will remind us of everything that Jesus has said to
to His disciples. Amen. Praise God. Ayan. So again, our first point, hearing God through the Holy Spirit. Praise God. So John chapter 14 verse 26, basahin po natin ulit para di natin makalimutan. This is our scripture reading. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Question. Sino daw po yung ipapadala ni Jesus na ibibigay niya sa atin para ipaalala niya sa atin ang kanyang mga salita? Ang banal na Espiritu. Amen. Sa Tagalog version, basahin po natin, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusubo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Can you now understand that sometimes hindi natin din maaalala lahat ang mga specific or word per word na sinabi ni Jesus sa Bible? Kahit ilang beses natin itong basahin or memorize, sometimes nakakalimutan natin yung specific na mga words na sinabi niya sa New Testament. Amen. Pero don't worry, because the Holy Spirit will teach us and remind us again of all those words and teachings of Jesus Christ. Amen. Kaya nga po, kung tayo po ay nagkakaroon po ng mga problema or pinagdadaanan, or kung kailangan po natin ng wisdom, ang banal na Espiritu po ang nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. So, hearing God's voice through the Holy Spirit that is dwelling in us. Basahin natin ulit yung John chapter 14, verse 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan o ang Holy Spirit na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Do you now understand how important the Holy Spirit is as part of the Holy Trinity? Amen? Ano po yung Holy Trinity? Holy Trinity, we believe in that the Father, that the Son, and the Holy Spirit. So this is now the work of the Holy Spirit na inirigala sa atin ng ating Panginoong Jesus na galing mismo sa ating Diyos. Amen. In other words, they are in perfect unity. Na ang kalooban ng Diyos si Yahweh ay naaayon din sa kalooban ni Jesus na naaayon din sa kalooban ng Espiritu Santo. Na ang Trinity na yun o yung perfect na pagkakaisa nilang tatlo or will nila ay gusto rin nila tayong isama doon. Upang yung unity nila o yung kalooban nila ay maging kalooban din natin. Amen? Can you now see the perfect harmony, the perfect relationship of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit? And God wants us to be part of that Holy Trinity. Amen. That's why I know, especially sa mga hindi pa po nakakaunawa sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, number one, tayo po ay natatakot sa Kanya. Amen. Or second, siya po ay parang isinasawalang bahala natin. Amen. Or third, hindi po siya nabibigyan ng papuri or karangalan na deserve niya. Amen. Kasi recently, ewan ko kung bakit lumabas sa newsfeed ko sa Facebook yung mayroong post na nag-uusap si Chris Aquino tapos si Vice Ganda. And sana mag-play ko dito, no? Tapos naging joke ni Vice yung sabi niya, para akong nilukuban ng Holy Spirit. Ganun yung nasabi ni Vice Ganda. Tapos biglang tumawa si Chris, Holy Spirit talaga? Sabi niya.
So, Holy Spirit talaga, agad-agad sabi ng gano'n. In other words, parang they don't really know what the Holy Spirit can do to us that we're called the children of God. Amen? Because that's the gift of Jesus Christ. Amen? Nakita niyo po yung point na nagtatawanan sila kasi talaga meron kong Holy Spirit. Yung gano'n yung conversation nila na parang kasi yun kasi, pero kayo sabi na i-play ko dito, no? Yung kasi gino-joke nga nila, no? Di ba parang, ang sabi niya kasi si Bryce, parang ako sinaliban ng Holy Spirit, sabi niya. Di ba, sometimes, ang joke natin is parang, sinapian tayo ng demonyo, gano'n. Sinapian tayo ng spirito, amen? So yun yung nabanggit niya. Tapos, yun nga, tumawa sila Chris kasi sabi nila, Holy Spirit agad, gano'n talaga po. Parang, they do not know what the Holy Spirit can do to a person, amen? And now, until this point, tayo, sometimes, ako din personally, amin ako noon, nung medyo bago-bago pa tayong Christian, I don't really know what the Holy Spirit can do to us. Amen? And in this church age, wala na po si Jesus. Wala na po siya physically. Amen? Wala na po yung katawan niya kasi nga po, namatay po siya, nilibing at muling nabuhay. Pero ang presensya ng Diyos ay nasa atin sa panahon ngayon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya we are called the Spirit Age. We are led by the Holy Spirit as compared noon, especially sa Old Testament, na si Yahweh mismo ang kumakausap sa mga tao. Amen? Sa New Testament, sino ang kumakausap sa mga tao? Si Jesus. At nung siya ay ipinako sa cross at muling nabuhay, sino yung sinabi niya na ibibigay niya sa atin na magpapaalala sa atin ng kalooban ng Diyos? Ang banal na Espiritu. Amen? Ayan. Kaya nga po sabi niya dito, verse 17, basahin natin ulit. Sino daw yung ipapadala ni Jesus pag wala na siya? Siya ang Espiritu ng katotohanan or Espiritu Santo o banal na Espiritu, pare-pare ko lang po yun, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Do you believe that the Holy Spirit is in you? And that it is through the Holy Spirit that God can speak to us. Amen? John chapter 16 verse 13, basahin po natin. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ito yung Holy Spirit, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. Praise God. Next point. Hearing God through the Word. Amen. John chapter 1 verse 1, sabay-sabay po natin basahin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula pa lang daw ay naroon na yung Word o yung salita. And the Word was with God. Kasama siya ng Diyos. And the Word was God. Amen. At ang salita na ito ay Diyos siya. Okay, John chapter 1 verse 14, basahin natin. Yung Word daw na ito ay nagkatawang tao. Amen. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. Ulitin ko po, sa John chapter 1 verse 14, yung Word daw po sa simula pa lang ay nandoon na siya, nakasama ng Diyos, at Diyos daw siya mismo ay nagkatawang tao and made His dwelling among us. Spiritually, namuhay ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And we have seen the glory of God, the glory of Jesus, the glory of the one and only Son, na nagmula sa Diyos, na punong-puno ng grasya at katotohanan. And therefore,
that Word is no other than Jesus Christ. Amen. So aside from the Holy Spirit, of course, if we are reading the Word of Jesus Christ, we can hear the voice of God through Jesus Christ. Amen. Kasi di ba sabi natin, mapapakinggan natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng number 1, banal na Espiritu. For our second point, we can hear God through Jesus Christ Himself. Amen. Paano po yun na naririnig natin ang salita o ang tinig ng Diyos? Amen. Why? Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Pakitanong mo nga yung katabi mo. Paano ko daw maririnig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Paano po kaya? Let us read the Bible, especially the New Testament, that Jesus Christ Himself mentioned. Amen. Because for the Word of God through Jesus Christ, wala na tayong question dyan dahil sinambit yan mismo ni Jesus at naisulat yan sa Bible. Amen. Kaya nga po, di ba may mga Bible tayo na red letter siya. Red letter edition. Kasi in other words, kapag red letter edition po yung Bible nyo, yung New Testament nyo po, kapag red letter, si Jesus po ang nagsabi nun. Amen. At kapag si Jesus po ang nagsabi nun, kanino galing po yung sinabi niya? Sa Diyos. Amen. At sabi natin, they are in perfect unity. Hindi kontra ang salita ni Jesus sa salita ng Diyos. Amen. Question. So, paano ngayon kapag kumontra ang salita ni Jesus sa salita ni Moses o nung sino ang propeta sa Old Testament? Sino po ang tama? O kanino po ang talagang galing sa salita ng Diyos? Yung salita po ni Jesus na sinabi niya sa Bible. Amen. Kaya nga may preaching, especially si Pastor Ed Lapis, yung Jesus-ness versus Moses-ness. Amen. Kasi di ba may mga ibang tao na sinasabi nila sa Old Testament, ganito yung sabi ng Diyos, pero sa New Testament, ganito na. So the point is, if there's a conflict between the two, we have to rely on the Word of God through Jesus Christ Himself. Amen. Kasi si Jesus mismo ang nagsabi nun. Ayan. That's why, again, hearing God's voice through the Word, and that Word is sino po? Si Jesus. Let us read Romans chapter 10, verse 17. Sabay-sabay po tayo. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word about Christ. Question, sino po ang nagsasalita sa verse po na ito? Si Paul. Amen. Itong time po na ito ay si Jesus ay nasa langit na po. Amen. Consequently, faith comes from hearing the message. Kagaya po yung ginagawa natin ngayon. And the message is heard through the Word about Christ Jesus. Amen. Ayan. Hebrew chapter 1 verses 1 to 3. Ayan. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Sabay-sabay po natin basahin. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino po yun? Si Jesus. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Next verse. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-aangat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon
sa langit. He's seated at the right hand of the Father. So, these verses from the book of Hebrew is trying to emphasize that God spoke through Jesus Christ. Amen. Kaya nga po nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen. And therefore, again, maririnig natin ang tinig o ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen. Ano yung first way para mapakinggan natin ang tinig ng Diyos? Sa pamamagitan ng ano po? Nakalimutan mo. Sa pamamagitan ng banal na spirito ng Holy Spirit. Amen. And second, through Jesus Christ. Amen. That's why ang title ng message ay Hearing God's Voice through the Holy Spirit and Jesus Christ. Malinaw po? Amen. Okay. Again, let's review how can we bring glory to God. These are the 5 subdivision or category of bringing glory to God. Number 1, worshiping Him. Second, loving others. Third, becoming like Christ. Dito po iikot ang message natin. Amen. 4, by serving others with spiritual gifts. And last, by telling others about Him. Kaya nga po sa number 1, by worshiping Him, ano yung naging topic natin dyan? Through prayer. Amen. We worship Him with prayer, thanksgiving, songs, and we discuss also the Holy Spirit. Why? Kasi po kung wino-worship natin si Yahweh at wino-worship natin si Jesus, dapat din po natin i-worship ang banal na Spirito. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, that's why we had a whole message about the Holy Spirit. Kasi po, mahihirapan po tayo ma-appreciate ang will of God or ang kalooban ng Diyos kung hindi po natin tinatanggap yung banal na Spirito na regalo niya rin sa atin. Amen. Why? Dahil ang Holy Spirit na yun ang gagamiting channel ng Diyos para tayo ay kausapin. Or ibanggit niya tayo. Or ipagawa niya sa atin ang mga kalooban niya para sa atin. Amen. Praise God. That's why last Sunday, ang topic naman natin, yung loving other believers or loving others. Amen. No Happy Hearts Day. Pero nakita natin na hindi ganoon kadali na mahalin ang kapwa kung hindi mo alam kung saan galing yung pag-ibig na ibibigay mo sa kapwa mo. Amen? Nakita niyo po yung connection na dapat ma-realize nyo muna na mahal ka ng Diyos. Na ang pag-ibig na yun ay galing sa Diyos. Amen? Kaya dapat, in return, we should also love God. Amen? And by loving God, we should also love others. Dahil yun ang greatest commandment. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love others as you love yourself. Amen? So ano yung message natin last Sunday? God loves you. Mahal ka ng Diyos. I hope nakita niyo po yung kung gaano tayo kamahal ng Diyos, especially through the video na sinakripisyo na yung anak niya para mabuhay yung mga nasa trend. Amen? At number 2 na point ng message last Sunday, we should love God. Amen? Yun yung love God. At finally, love others or love other believers. And ngayon nga po, becoming like Christ po ang magiging theme ng message po natin ngayon. Amen. Ayan. Basahin po natin to, becoming like Christ. The Spirit of God uses the Word of God to make us like the Son of God. Ulitin nga po natin, the Spirit of God uses the Word of God to make us like the Son of God. I hope ma-appreciate po natin kahit itong point lang na ito ngayon sa message dahil ito po yung pinakapuso ng mensahe natin ngayon. Question, sino po yung sinasabi niya na the Spirit of God? That's the Holy Spirit. Amen. The Spirit of God, the Holy Spirit, will use the Word of God or ang salita ng Diyos
Pero kanina nakita natin, sino po ba talaga yung Word? Sa simula pa nandoon na siya. Si Jesus. At yung Word na yun, specifically yung salita niya, ang tutulong sa atin para maging kagaya tayo ng the Son of God. Question, sino ba yung Son of God? Si Jesus. And therefore, that's how we will become like Christ. Kung titignan po natin, for us to become like Jesus, kailangan we have to be led by the Spirit first. Nakikita niyo po yung connection. Kaya nga po, di ba, yung definition natin ng spiritual maturity, ano ang ibig sabihin ng spiritual maturity? Sa ating mga previous messages, ang spiritual maturity, you tend to become more and more like Jesus. Amen. In other words, mas spiritually mature daw ang isang tao kung mas kagaya o kawangis siya ni Jesus. Amen. Question, paano tayo magiging kawangis ng Diyos? Sino ang mag-lead sa atin para maging kagaya ni Jesus? The Holy Spirit, the Spirit of God. Question, ano daw ang gagamitin ng Spirit of God para maging kawangis tayo ni Jesus? The Word, saan mahanap ang Word of God? Sa Bible. So question, sa tingin niyo magiging kagaya pa kayo ni Jesus kung hindi kayo nagbabasa ng Bible? Amen. So, how can we expect to become more and more like Jesus if we do not read the Word of God or study the Word of God? Amen. Ngayon po ba nakikita nyo na kaya pala hindi automatic na kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ay nabago ka na kaagad? Nakikita nyo po na oo, tinanggap ko siya kasi naniniwala na ako na anak na siya ng Diyos. Pero parang wala namang nangyari. Parang wala naman talagang nabago sa atin. Did you feel that way na yung pag nagpa-altar call, nagpa-tawag dito kung sino ang tatanggap kay Jesus, tapos tinanggap mo na siya, tapos kinaluban ka ng Espiritu dahil ina-acknowledge mo na talaga si Jesus, na makasalanan ka, at kailangan mo na nakapagligtas. Pero ang tanong, parang ang nasa isip mo, ako pa rin naman ito, ako pa rin naman si Pastor, hindi wala naman talagang nabago sa atin. Hindi naman talaga ako ultimate naging kawangis agad ni Jesus. Amen. Hindi po siya magic. Bakit? Dahil kailangan nga daw po natin ang salita ng Diyos para maging kagaya tayo ni Jesus. Can you now see that spiritual maturity or yung becoming like Christ ay magkakaiba po siyang level, depende po sa tao kung gaano po siya kasincere sa pag-aaral ng salita ng Diyos o kung gaano siya kasincere na mas makilala si Jesus. Amen! Kasi hindi po natin siya makikilala kung hindi po natin siya pag-aaralan, kakausapin, tatawagin. Amen! Question, sino po ang nakakakilala kay, magsabi na kayo ng pinakasikat na artista ngayon? Sino po ba ang pinakasikat na artista ngayon? Nakakatakot magsabi kasi pakasabi nyo, ang tanda mo na Pastor, yan talaga yung example mo. Sino po yung pinakasikat na artista po? Sino po? Si Kim? Sino po? Kim Chu? Tapos si Pao. Kasi may movie sila. O, question. Kilala natin si Kim Chu, tama. Pero kilala ba natin talaga siya? Kilala lang natin siya, pero hindi natin alam kung ano talaga yung gusto niya, kung ano yung mga plano niya. Kasi hindi naman natin siya nakaka-one-on-one, hindi naman natin siya nakaka-coffee date, or nakakasama, nakaka-banding. Kaya, oo, kilala natin si Kim Chu, pero hindi talaga natin alam yung kabuugali niya. Amen? Okay, magsabi nga kayo ng kakilala nyo na sikat na artista ngayon, pagsabi po kayo, kasi baka hindi kayo makarelate kay Kim Chu, lalo na yung mga Gen X. Kasi diba Gen Y ako, millennial. So Gen Z pwede pa. Sino pong sikat sa inyo? O Bini! Yung mga mas Gen Z. Yung mga Bini, diba? Sino ba yung mga Bini natin? Ay, hindi na makarelate sila yung mga Gen X natin. Kilala natin sila sa pangalan, tama. Pero ang tanong, kilala ba talaga natin silang personally? Hindi. So, ganun din po yun sa ating pagkakakilala kay Jesus.
Maaaring tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, pero hindi talaga natin siya kilala kasi nga hindi natin alam kung ano yung ginawa niya sa lupa na ikwento o na isulat mismo sa Bible. Amen. That's why I believe that it requires effort for us to really know Jesus deeply. Deeply or much deeper or spiritually. Amen. Praise God. Ulitin natin basahin ito. The Spirit of God uses the Word of God to make us like the Son of God. So can we now understand or at least alam na po ba natin how can we become like Jesus? Amen? We have to be led by the Spirit of God because the Spirit of God, the Holy Spirit, will use the Word of God para tayo ay maging kawangis ni Jesus, the Son of God. Amen? Praise God. So now, the next question is, what are the benefits? Ano po ba yung advantages kapag tayo ay nagbabasa ng Word of God? Who is again the Word of God? Jesus. Saan natin makahanap ang Word of God? Sa Bible. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Question, ano po ba kasi ang mapapala natin pag pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos? Ano po ba yung mapapala natin? Ano po ba yung epekto nito? Ano po ba yung beneficio niya? Kapag nagbabasa tayo ng Bible. Question, ano yung mga katabi mo kapatid? Kailan ka last nagbasa ng Bible? Kailan daw siya? Sagutin niyo, hindi po pwede nagtatanong yun. Kailangan sagutin niyo po yung tanong. Kailan daw kayo last nagbasa ng Bible? Parang 3 years ago pa yan. Kailan yung po last talaga? I ask this question na yung maging honest po tayo na talaga, ano ba yung sabi ni Jesus dito? Ano ba yung ginawa ni Jesus dito? Kailan niyo po talaga, sinaliksik, tama ba yung term? Yung tinignan niyo po talaga, dahil may mga question po kayo at alam niyo na Bible ang sasagot. Kailan niyo po huling binasa ang Bible? This morning, amen. Akala ko nung before pandemic pa, which was 5 years ago. Naiwan na kayo ng lockdown. Amen. So ano po ba ang benefits pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos? Number 1, God's Word generates life. Amen. Nagkakaroon tayo ng buhay. At kung nagkakaroon tayo ng buhay, tayo ay mas nagiging malakas. Not just spiritually, but physically. Amen. Yan yung sinasabi ko kanina na kapag tayo ay may karamdaman or may sakit, ang tunay na magpapagaling sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen. That's the Word of God. And again, who is the Word of God? In the first place, Jesus. He is a great healer. And for us to be healed, we have to read His Word. Dahil yun nga po ang magbibigay at magpapalakas sa atin. Amen. Question, sa ganito po pag-uusapan, parang feeling niyo po ba lumalakas po kayo spiritually? Totoo po ba? Kasi to tell you honestly, kapag, for example, ang topic natin hearing God's voice. So, ang gagawin ko po sa gabi, itatype ko po yan sa YouTube, Hearing God's Voice Preaching. Kasi simulan ko na pong makinig. Alam niyo, habang nakikinig po ako sa kanila, parang, wow, ganun pala yun, wow, ganun pala yun. Mas marami tayong nalalaman at mas lalo tayong lumalakas at mas na-i-inspire tayo na matuto pa sa nalalaman at nakapakinggan natin. Amen po? Amen. I hope that as you read the Word, tayo po ay mas na-encourage na magbasa. Amen. Bakit po? Kasi po, kapag titigilan niyo po ang pagbabasa ng Bible at nag-stop na talaga kayo, hindi na kayo nag-daily devotion, unti-unti na talaga yung mawawala. Amen. Hanggang sa may hirapan tayo ulit na bumangon at magbuklat ng ating Bible. Amen. Kaya habang tayo po ay nakakapagbasa, habang tayo ay hindi pa bulag, amen, habang malinaw pa ang ating paningin at nakakakita pa tayo, nakakapagbasa tayo, let's grab the opportunity to read the Word of God because it generates life.
In other words, the Word of God gives life. Amen. And second, the Word of God creates faith. Amen. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo kung hindi mo binabasa ang salita niya? Amen. Paano mo siya tatanggapin ng tunay bilang Panginoon at tagapagligtas kung hindi mo siya kikilalanin through His Word? Paano ka magkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Kanya kung wala ka namang pakialam sa Kanya? Amen. Paano ka magkakaroon ng deeper relationship with Jesus kung hindi ka interesado sa mga kwento niya? Amen. Paano ka magkakaroon ng mas spiritual maturity kung hindi ka nakikinig mismo sa mga kwento or leksyon or pag-aaral patungkol kay Jesus? Amen. Praise God. Tama po. Third, the Word of God produces change. Ang salita daw ng Diyos ay nagpapabago sa atin. Tama? At ito ang nagiging paraan ng Diyos para tayo ay maging kagaya ni Jesus. Amen? Kagaya ng sabi kanina, how can you expect to become more and more like Jesus Christ if you are not reading the Word? Amen? In other words, how can you expect changes sa lifestyle mo or sa buhay mo kung hindi ka nagbabasa ng Word of God? Amen. Dahil one of the benefits of God's Word is that it produces change or mga pagbabago sa ating buhay. At pag sinabi po natin change, that's definitely a positive change or magandang pagbabago. Amen. Hindi yung magbabago ka tapos nagiging mas malala ka or masama kang tao. Amen. Because the Word of God produces change and help us to become more like Jesus Christ and have His character. Praise God. Number 4, benefits of God's Word. It frightens the devil. Amen. Naniniwala po kayo na ang demonyo, ang diablo ay takot kay Jesus. Na ang demonyo o diablo ay takot sa mga salita at pangako ni Jesus. Kaya kung tayo po ay babayad sa salita ng Diyos, we believe na natatakot din po ang demonyo sa atin. Amen. Praise God. I hope that we all believe that the Word of God, because in the first place, the Word is Jesus Christ Himself. He frightens the enemy. He frightens the devil. Amen. Kaya kapag kayong isang tao po ay nagbabasa na ng Bible, nanginginig at natatakot na ang demonyo sa kanya kasi mas lalong nagiging kagaya ni Jesus ang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen! Question, kayo po, tanungin nyo kayong katabi nyo, ano ba ang benefits ng Word of God sa inyo? Aside from this, kasi baka mabanggit mo yung mga susunod, what are the benefits of God's Word para sa iyo? Ano, nabinabago ka, nagiging malalim yung pananampalataya mo, nagkakaroon ka ng buhay, nagkakaroon ng change sa buhay mo. Ano pa po ang epekto or advantages or benefits ng salita ng Diyos? Ano po? Deeper relationship. Ano pa po? Wisdom. Narinig ko dito kanina. Nagkakaroon tayo ng wisdom pag binabasa natin ang salita ng Diyos. Next point, the Word of God produces or causes miracle. Amen. Sabi nga ni Jesus, you can do greater things or perform miracles than this if you use it or declare it in my name. Amen. Do you believe that the Word of God can produce miracles in our life? Amen. Do you also believe that the Word of God can heal us? Amen. The Word of God can heal whatever sicknesses or diseases we have. Amen. Number 7, the Word of God builds character. Amen. And when we say character, it talks about yung good moral character. Amen. Ang character or ang pagkatao na kawangis or kagaya ni Jesus. Amen. Dahil one of the purpose
one of the purposes of a person in life is to become like Christ, to become like Jesus, to have His character. Amen. Nabasa ko po sa book ni Rick Warren sa Purpose Driven Life na God is more, mas gusto ng Diyos na mabago ang ating character than our personality. Amen. Kasi ang personality natin, magkakaiba po talaga yan. Kung ganito yung passion mo, kung ganito yung mga favorites mo or dislikes mo or likes mo, ikaw na talaga yon. Pero yung pagkatao mo, yung pinaka-character mo, yung behavior mo, gusto ni Lord maging kawamis ka niya. Amen. Number 8, the Word of God brings joy into our life. Amen. Next, the Word of God defeats temptation. Amen. Kaya kung mas babad tayo sa salita ng Diyos, mas tayo po ay napagtatagumpayan natin ang kasalanan or ang temptation. Amen. Dahil nga may convicted na tayo sa salita ng Diyos at tayo ay may takot sa Diyos. Amen. And finally, the benefit of God's Word, it guarantees our future forever. Amen. Sigurado na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Word of God. And again, that Word is no other than Jesus Christ Himself. Amen? Basahin nga natin benefits of God's Word. Number 1, God's Word generates life. Second, creates faith, produces change, frightens the devil, causes miracles, heals, builds character, brings joy into our life, defeats temptation, guarantees our future forever. Question: are you now much interested with the Word of God? Amen. Gusto niyo po ba mas makilala si Jesus? Amen. If you want to know more about Jesus, surely lahat ng bagay na ito ay mangyayari sa inyo. Amen. Praise God. So, how will you learn about the Word of God? Paano natin malalaman or mapapag-aralan or matutunan ang salita ng Diyos? Of course, number 1, by reading the Bible. Amen. Kasi paano nga natin malalaman ang salita ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? In the first place, saan po ba matatagpuan ang salita ng Diyos na kanina pa natin pinag-uusapan? Sa Bible. Amen. Hindi po ito matatagpuan sa sibika at kultura na libro. Amen. Or sa mga Wattpad na binabasa po natin. Madami pong libro sa buong mundo. Pero ang sinasabi po natin na matatagpuan ang salita mismo ng Diyos ay walang iba kundi ang Biblia. Next, how can we learn the Word of God? By listening to preachings, yung mga ganitong sermons. Amen. Kasi sometimes kailangan din talaga natin ng mga ibang tao para mas ipaliwanag ito sa atin. Because they will also be used by the Holy Spirit para ipaliwanag ito sa atin. Amen. But, sasabihin ko lang po ngayon, kung talagang gusto niyo pong mapag-aralan o mas makilala ang Diyos kahit sa inyong personal na pamamaraan, dahil nasa inyo po ang banal na Espiritu, sigurado po ako na ipapaliwanag din po sa inyo ni Lord ang Word niya, ang salita niya, kung gusto niyo po talaga siyang makilala. Kahit kayo lang po ang nagbabasa ng Bible mismo. Amen! Amen! Next, we can learn the Word of God through Bible study, of course, with our cell groups. Hindi po ba mas maganda na nagkakaroon tayo ng brainstorming pag may cell group? Kasi nagkakaroon ng iba't ibang reflection doon sa verse. At nakikita natin na although same yung verse or same yung punto, pero tayong mga tao, magkakaiba yung ating pagkaka-apply nito sa buhay natin. Amen? Magkakaiba yung paano ito ginamit ng Diyos sa mga personal experiences natin. Amen? Next, we can also learn the Word of God through, of course, watching Bible movies. Amen? Yung mga movie about the story of Jesus para mas visualize natin yung mga eksena sa buhay ni Jesus. Napakarami po mga Christian Bible movies.
that portrays that, and also Christian movies na si Jesus or si God po ang nag-glorify. Of course, you can also learn the Word of God by listening to Christian songs, Christian music that expresses Bible verses po, or the Word of God mismo. And next, we can learn the Word of God by sharing it or spreading it. Amen. Napapansin niyo po ba na mas tumatatak sa inyo ang mga napapag-aralan niyo sa Bible kung in-explain niyo ito sa ibang tao? Napapansin niyo po na mas tumatatak po sa inyo yung mga nababasa niyo sa Bible kung kayo mismo tinuro niyo siya or pinaliwanag niyo siya sa iba. Amen. Kaya nga diba, yung one way of studying, kung gusto mo daw na mataas ang makuha mo sa mga exam at mas tumanin sa puso mo yung mga pinag-aaralan mo, try mo itong ipaliwanag sa iba. Lalo na sa mga classmate mo. Kasi ikaw ang nag-benefit doon dahil naiintindihan mo to dahil kaya mo na siyang ipaliwanag or ituro sa iba. Amen! So, sino pa po dito ang mga nag-share ng Word of God? Take note, yun po ang pang-5 na purpose natin. By telling others about Jesus Christ. Amen! Amen. And finally, we will learn more about the Word of God if we apply it in our life mismo. Amen. Mas tatanim daw at tatatak yung napapag-aralan natin na salita ng Diyos kung ito po ay nagiging lifestyle natin or na i-apply natin sa buhay natin. Amen? At na-appreciate ko talaga to nung naging lawyer po ako kasi sabi ko, hindi ko na-appreciate yung mga pinag-aaralan ko sa law school na until pinractice ko na po siya. Amen? Kahit ano man pong profession yan, for nursing, teaching, puro kasi theory sa school, tama, hanggang sa mai-apply mo na yung napag-aralan mo, doon ka mas natututo na ganito pala yung mga nababasa ko na napapag-aralan ko. Amen? So we can learn more about the Word of God if we apply the Word itself sa ating mga buhay. Amen? And last point, therefore, basahin po natin, listen to His voice and follow Him. John chapter 10 verse 27, ano po sabi? My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Sino po dito ang mga tupa o anak ng Diyos? Amen. Sino naman po dito ang mga pinananahanan ng banal na spirito? Kumunti para naging dadalawa na lang yan pa sila. Okay, Luke chapter 11 verse 28. Then he replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Nakikita niyo po na hindi enough na pinapakinggan or pinag-aaral lang natin ang mga salita ng Diyos. Kailangan sundin o sumunod tayo sa mga ito. Amen? Kaya nga po sa last point natin kanina, we learn the Word of God by applying it to our life. I-apply. Kasi sa pag-apply, in a way, tayo ay sumusunod or nag-o-obey sa Kanya. Amen! And last point, James chapter 1 verse 12. Sabay-sabay po natin basahin. Do not merely listen to the Word and so deceive yourselves. Do what it says. Amen. Again, sino po yung Word? Si Jesus. So, do the Word of Jesus. Do the instruction of Jesus Christ. Do what it says. For definitely, blessed rather are those who hear the Word of God and obey it. Amen? To God be the glory. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, so line off po tayo for a while. At tayo po ay magkakaroon lang po ng isang response for the message for us to really further appreciate the Word of God. Amen. So I will let you have your quiet time for now. Kayong lahat po ay pumikit at kausapin niyo po ang Diyos kung paano niya po kayo lulukuban ng kanyang banal na spirito. Kung feeling mo wala pa sa iyo ang banal na spirito dahil hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas,
Kapatid, this is now the opportunity for you to receive Jesus in your life, to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Why? Because accepting Jesus Christ will guarantee you that He will give you His Spirit. Amen. At gaya nga ng sabi sa Spirit, the Spirit of God will remind you and teach you of all things that Jesus has said to His disciples. Amen. So kung kinakausap ni Jesus ang kanyang mga alagad sa New Testament, hindi po imposible na kaya din po kayong kausapin ngayon ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito na nasa atin na po. Amen. It's just that kailangan tayo po ay eager or interesado na marinig ang kanyang tinig sa pamamagitan ng banal na spirito at ng Panginoong Jesus mismo. Amen po. Praise God. So let us all bow down.